Purihin ang Panginoon. Salamat sa Kanya. Salamat po, Lord, sa bagong araw na ito, sa patuloy na pagbibigay sa atin ng pagkakataon. Salamat sa buhay. Salamat din sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na kapiling namin. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Welcome po sa ating pong paglalakbay. Purpose-Driven Life by Rick Warren, Day 13. Ang pagsambang nakalulugod sa Diyos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Marcos 12:30. Nais ng Diyos ang buo mong pagkatao. Ayaw ng Diyos ng isang parte lang ng iyong buhay. Hinihingi niya ang iyong buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Hindi interesado ang Diyos sa mga walang kabuhay-buhay na commitment o pagtatalaga ng sarili. Bahagyang pagsunod at tira-tirang mga oras at salapi. Hangad niya ang buo mong debosyon at hindi ang maliliit na piraso ng iyong buhay. Isang babaeng Samaritana ang minsay sumubok na makipagtalo kay Jesus tungkol sa pinakamagandang oras, lugar at estilo ng pagsamba. Sinabi ni Jesus na ang panlabas na issue tulad nito ay walang kabuluhan. Ang lugar na iyong pagsamba hindi kasing importante o dahilan mo sa pagsamba. Mahalaga rin malaman kung gaano ka kahandang mag-alay ng iyong sarili sa Diyos sa tuwing sasamba ka. May tama at maling paraan ng pagsamba. Sinasabi ng Biblia, kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Ang uri ng pagsambang nakalulugod sa Diyos ay may 4 na katangian. Ang Diyos ay nalulugod kapag ang ating pagsamba ay tama. Madalas sabihin ng mga tao, gusto kong isipin ang Diyos ay blank. At pagkatapos ay ipapahayag nila ang kanilang idea tungkol sa klase ng Diyos na gusto nilang sambahin. Ngunit, hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating imahin ng Diyos at sasambahin natin ito. Dahil lamang sa komportable tayo dito o kaya ay ang imaheng tinatanggap, ito ang imaheng tinatanggap ng marami. Ang tawag dito sa pagsamba ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang pagsamba ay kailangang nakabatay sa katotohanan ng kasulatan, hindi sa opinyon natin tungkol sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, subalit dumarating ang oras, at ngayon na nga, na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang ibig sabihin ng pagsamba sa katotohanan ay ang pagsambang aayon sa pinapahayag ng Biblia tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay nalulugod kapag ang ating pagsamba ay tunay. Nang sabihin ni Jesus na dapat tayong sumamba sa Espiritu, hindi niya tinutukoy ang Espiritu Santo, kundi ang iyong Espiritu. Dahil nilikha ka sa wangis ng Diyos, ikaw ay isang espiritong nanahan sa isang kaluluwa at dinisenyo ng Diyos ang iyong espiritu para makipag-usap sa Kanya. Ang pagsamba ay ang pagtugon ng iyong espiritu sa espiritu ng Diyos. Nang sabihin ni Jesus na ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso at kaluluwa, ang gusto niyang ipaabot ay ito. Ang pagsamba ay dapat na maging tunay at taos sa puso. Ang mahalaga ay hindi ang mga salitang ginagamit mo, kundi ang iyong sinseridad sa pagbigkas ng mga salitang ito. Ang pagsambang wala sa puso
ay wala ring pagsamba. Ito'y walang kabuluhan at nakakainsulto sa Diyos. Kapag tayo'y sumasamba, ang Diyos ay hindi masyadong tumitingin sa laman ng ating mga labi. Ang tinitingnan niya ay ang laman ng ating mga puso. Sinasabi ng Biblia, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sapagkat ang pagsamba ay may kalakip na kasiyahan sa presensya ng Diyos. Ginagamitan mo ito ng emosyon. Binibigyan ka ng Diyos ng mga emosyon para makasamba ka sa Kanya ng marubdob. Ngunit ang mga emosyong ito ay kailangan maging tunay at hindi pilit. Galit ng Diyos sa mga ipokrito. Ayaw niya ng pagsambang mapagkunwa o pakitang tao lamang. Ayaw rin niyang magpakita ka lamang ng galing sa pagpapalabas. Nais niya ay ang iyong tapat at tunay na pag-ibig. Maaaring di perpekto ang pagsamba natin sa Diyos, pero hindi maaaring walang itong sinseridad. Siyempre, alam nating hindi sapat ang pagkakaroon ng sinseridad dahil pwede kang magkamaling may sinseridad. Ibig sabihin, mali, sinseridad, sincero pero mali. Ito ang dahilan kung bakit ang espiritu at katotohanan ay pareho nating kailangan. Ang pagsamba ay kailangang maging parehong tama at totoo. Ang pagsambang nakalulugod sa Diyos ay may malalim na emosyon at may tamang doktrina. Ang puso at ang isip ay pareho nating ginagamit. Sa panahon ngayon ay marami ang nag-aakalang kapag ang kanilang mga emosyon ay nadadala ng musika sa pagsamba, kapareho ito ng paggalaw ng banal na espiritu sa kanilang mga puso. Pero hindi magkapareho ang dalawa. Ang tunay na pagsamba ay hindi nangyayari kapag ang espiritu mo ay tumutugon sa Diyos, hindi sa tugtog. Ang totoo, may mga sentimental na awiting nagiging balakid sa pagsamba. Inaalis ng mga awiting ito ang atensyon natin sa Diyos at naitutuon ang ating pansin sa ating mga emosyon. Malaking gambala sa pagsamba ang iyong sarili, ang iyong mga interes at pag-aalala sa iniisip sa iba tungkol sa iyo. Ang mga Kristiyano ay madalas na di magkasundo sa kung ano ang dapat at tunay na paraan ng pagpupuri sa Diyos. Ngunit ang mga argumentong ito ay nagpapakita lamang na pagkakaiba-iba ng mga personalidad at kinalakhan. Maraming uri ng pagpupuri sa Diyos ang binabanggit sa Biblia. Kasama rito ang pagpapahayag, pag-awit, pagsigaw, pagtayo, upang magbigay dangal, paglugod, pagsasayaw, pag-iingay ng may galak, pagpapatotoo, pagtutugtog ng mga instrumentong musikal, at pagtataas ng kamay. Ang pinakamagandang estilo ng pagsamba ay anumang estilong tunay na nagpapakita ng iyong pag-ibig sa Diyos. Ito'y batay sa iyong kinalakhan at personalidad na kapwa binigay sa iyo ng Diyos. Napansin ng aking kaibigang si Gary Thomas na maraming Kristiyano ang di makaalis sa isang hindi nakakasiyang pagsamba, nakakaugalian nila. Sa halip na magkaroon sila ng buhay at masayang pakikipagkaibigan sa Diyos, pinipilit nilang sumamba sa isang paraang hindi naman bagay sa katauhang ibinigay sa kanila ng Diyos. Ito ang pinagtatakhan ni Gary. Kung sinadya ng Diyos na gawin tayong magkakaiba, bakit kailangan maging pare-pareho tayo sa pagpapahayag ng pag-ibig natin sa Kanya? Ang pagbabasa ni Gary ang mga klasikong aklat na Kristiyano at pakikipanayam sa mga matatagal ng mananampalataya, nadiskubre niyang
Sa nakaraang 2,000 taon, iba't ibang paraan ang nagamit na ng mga Kristiyano para makaniig ang Diyos. May mga ibig magmasid sa kalikasan, yung iba gustong mag-aral, yung umaawit, magbasa, magsayaw, lumikha ng sining, magsilbi sa iba, mapag-isa, makisaya sa kapatiran, o kaya sumama sa iba't ibang mga gawain. Sa kanyang aklat na Sacred Pathways, binanggit ni Gary ang siyam na pamamaraang ginagamit ng tao para mapalapit sa Diyos. Ang mga mahilig sa kalikasan o naturalist ay higit na inspiradong umibig sa Diyos sa pamamagitan ng pamamalagi sa labas upang magmasid ng kalikasan. Ang mga mapadama o sensates ay umiibig sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pandama at nasisiyahan sa kagandahan ng mga pagsambang mapapaggamitan nila. Kaya hindi lamang ang pandinig kundi ang paningin, panlasa, pangamoy. Ang mga tradisyonal o traditionalist ay lumalapit sa Diyos sa magitan ng mga ritual, liturhiya, simbolo at mga di nagbabagong istruktura. Ang mapagkapakasakit o ascetics ay umiibig sa Diyos sa magitan ng pag-iisa, pagiging simple. Ang mga aktivist ay umiibig sa Diyos sa magitan ng pagharap sa kasamaan, pakikilaban sa kawalan ng katarungan, at pagsisikap upang makalikha ng isang mas magandang mundong matitirahan. Ang mga mapag-aruga, caregivers, umiibig sa Diyos sa magitan ng pagmamahal sa iba patungo sa kanilang pangangailangan. Ang mapagdiwang o enthusiast ay umiibig sa Diyos sa magitan ng mga selebrasyon. Ang mga mapagnilay, contemplatives, ay umiibig sa Diyos sa magitan ng adorasyon. Ang mga intellectual o intellectuals ay umiibig sa Diyos sa magitan ng pag-aaral ng gamit ang kanilang isip. Madami po pala, no? Hindi pwedeng sabihin iisa lang ang karapat-dapat na estilo sa pagsamba at pakikipagkaibigan sa Diyos. Isang bagay lang ang sigurado, hindi mo maluluwalhati ang Diyos kung pipilitin mo maging katulad ng ibang tao. Gusto ng Diyos na maging totoo ka sa sarili mo, sapagkat gayon ang pagsambang hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay nalulugod kapag ang ating pagsamba ay pinag-iisipan nating mabuti. Ang utos ni Jesus na ibigin mo ang Diyos ng buong isip ay inulit ng 4 na beses sa Bagong Tipan. Ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa di pinag-iisipang pag-awit na imno. Walang pagpapahalagang pagsambit ng mga panalangin paulit-ulit o kaya'y pagsasabi na purihin ang Diyos. Wala lang tayong ibang masabi sa oras na yun. Kung ang pagsamba ay hindi iniisip, ito'y walang kabuluhan. Kailangan gamitin mo ang iyong isip. Ang di pinag-iisipang pagsamba ay tinatawag ni Jesus na walang saysay na pag-uulit-ulit. Pati ang mga salitang biblikal ay pwedeng mawala ng kahulugan dahil sa sobrang nakakasawang paggamit. Hindi na natin iniisip ang kahulugan ng mga ito. Mas madaling mag-alay ng mga luma na kasanayang pananalita sa ating pagsamba. Kaya't magsikap sa parangalan ang Diyos sa magitan ng mga bagong pananalita. Malikhaing pamamaraan. Ito ang dahilan kung bakit hinihikayat ko kayong basahin ang kasulatan sa iba't ibang salin at paraphrases. Palalawakin nito ang inyong pagpapahayag ng pagsamba. Subukan mong purihin ang Diyos na hindi ka lang gumagamit ng salitang purihin, haleluya, salamat o amen. Kaysa sabihin mo ang nais ka naming purihin, maglista ka ng kasing kahulugan nito. Gumamit ng mga bagong salitang tulad ng hangaan, respetuhin, pahalagahan, pagpitagan, igalang at kilalanin. Kailangan mong maging tiyak at malinaw. Kung may lalapit sa iyo at sasabihin ay pinupuri kita ng 10 beses, malamang isipin mo, para saan?
Mas gugustuhin mo ang tumanggap ng dalawang malinaw na pagpupuri kaysa sa dalawang malabong pahayag na malalabong pahayag. Ganon din ang Diyos. Ang isa pang idea ay gumawa ka ng listahan ng iba't ibang pangalan ng Diyos. Sa pagtutuunan ito ng pansin. Ang mga pangalan ng Diyos ay hindi basta mga pangalan lamang. Sinasabi ng mga ito ang iba't ibang aspeto ng kanyang karakter. Sa matandang tipan, dahan-dahang ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa Israel. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga bagong pangalan niya. Iniutos rin niyang purihin natin ang kanyang pangalan. Nais ng Diyos na pag-isipan nating mabuti ang ating sama-samang pagsamba. Inilaan ni Pablo ang buong kabanata ng unang Korinto sa 14 sa pagtalakay ng paksang ito. At ang kanyang konklusyon ay gawin ninyo ang lahat ng gawin ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Kaugnay nito, iginigit ng Diyos na ang ating pagsamba ay dapat na mauunawaan ng mga di mananampalataya kapag sila'y dumadalo rito. Ito ang obserbasyon ni Pablo. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa magitan ng Espiritu lamang, paano makakapagsabi ng amen ang isang tao naroroon ngunit wala namang ganong kaloob? Yamang hindi niya naunawaan ang iyong sinasabi, mabuti ang iyong pagpapasalamat. Tiyak yan, ngunit hindi makakatulong sa iba sa ikaunlad ng kanilang pamumuhay espiritual. Ang pagiging sensitibo ng mga mananampalatayang bumibisita sa iyong pananambahan ay isang biblikal na kautusan. Kapag pinagwalang bahala mo ang kautusang ito, ikaw ay di masunurin at di mapagmahal. Kung gusto mo ang buong paliwanag nito, tingnan ang kabanatang Worship Can Be a Witness sa aklat na Purpose-Driven Church. Nalulugod ang Diyos kapag ang pagsamba natin ay praktikal. Sinasabi ng Biblia, ialay nyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Bakit nais ng Diyos ang iyong katawan? Bakit di niya sinasabing ialay mo ang iyong espiritu? Dahil kung wala ang iyong katawan, wala kang maaaring gawin sa planetang ito. Sa kawalang hanggan ay tatanggap ka ng isang bago, mas pinabuti at pinalakas na katawan. Pero habang naririto ka sa lupa, sinasabi ng Diyos na ibigay mo sa akin kung ano ang meron ka. Siya ay magiging praktikal lamang pagdating sa pagsamba. Siguradong narinig mo na ito mula sa ibang tao. Hindi ako makakapunta sa pagtitipon mamayang gabi, pero kasama niyo ako sa espiritu. Pwede ba yun? Alam mo bang ang ibig sabihin nito? Wala itong kabuluhan. Habang naririto ka sa lupa, kung nasaan ang katawan mo, naroon din ang iyong espiritu. Kung wala ang katawan mo roon, wala ka rin doon. Ang pagsamba ay kailangang ialay natin ng ating katawan bilang mga handog na buhay. Kadalasan ay iniuugnay natin ang konsepto ng handog o sakripisyo sa isang patay na bagay. Subalit nais ng Diyos na ikaw ay maging buhay na handog. Gusto niyang mabuhay ka para sa Kanya. Gayunpaman, ang problema sa buhay na handog ay pwedeng itong gumapang papaba ng altar. Ito ang kadalasan nating ginagawa. Umaawit tayo, onward Christian soldiers, at kapag linggo pagkatapos nag-aabol tayo kapag Lunes. Ang matandang tipan, sa matandang tipan, nasihan ng Diyos sa maraming mga handog ng pagsamba sapagkat ang mga ito ay nagpahiwatig na may darating na minsanang paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili sa krus.
Ngayon ay nalulugod ang Diyos sa iba't ibang uri ng handog sa pagsamba. Pagpapasalamat, pagpupuri, pagpapakumbaba, pagsisisi, mga paghahandog ng salapi, pananalangin, paglilingkod sa iba, pagbibahagi sa mga nangangailangan. Ang tunay na pagsamba ay may katumbas. Ang tunay na pagsamba ay may katumbas. Alam ito ni David. Kaya't sinabi niya, hindi ko maihandog kay Yahweh, aking Diyos, ang sinunog na handog na hindi ko binayaran. Ang katumbas na halaga ng pagsamba natin ay ang ating pagiging makasarili. Hindi mo pwedeng itaas ang Diyos at ang iyong sarili ng magkasabay. Hindi ka maaaring sumamba para lang makita ka ng ibang tao o kaya mabigyan ng kasiyahan ng iyong sarili. Kailangan mong alisin ang atensyon sa sarili at ibaling ito sa Diyos. Nang sabihin ni Jesus na ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, gusto niyang ipakita na kailangan mo ng pagsisikap at enerhiya para makasamba ka. Hindi ito palaging madali o komportable. Kung minsan ay talagang kailangang pagpasyahan ito at pilitin ng sariling sumamba. Ang pagsambang wala sa kalooban ay isang kontradiksyon. Kapag nagpupuri ka sa Diyos, kahit na ayaw mo itong gawin kapag pagod ka, pero bumabangon ka sa iyong higaan para sumamba o kapag tumutulong ka sa iba na said ang iyong lakas, ikaw ay nag-aalay ng pagsamba sa Diyos. Nalulugod ang Diyos sa ganito. Si Matt Redman ay isang leader ng pagsamba sa England at nagkwento kung paano itinuro ng kanilang pastor sa kanilang iglesia ang tunay na kahulugan ng pagsamba. Upang maipakita na ang pagsamba ay higit sa musika, ipinagbawal ng pastor ang pag-awit sa kanilang pagtitipon habang pinag-aaralan pa nila kung paano sumamba sa ibang paraan. Pagkatapos ng panahon ito, naisulat ni Matt ang klasikong awitin na The Heart of Worship. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you required. You search much more deeper within than the way things appear. You're looking into my heart. Sa wikang Pilipino ay ganito ang sinasabi ng awit. Handog ko'y di lang awit, pagkat ang iyong nais ay di himig at titik. Ang iyong sinisiyasat ay higit na malalim, puso ko'y iyong suriin. Ang sentro ng lahat ay ang puso natin. Thank you, Lord. 13 araw, day 13. Pag-iisip tungkol sa aking layunin. Puntong dapat pagnilayan. Ang nais ng Diyos ay ang buo kong pagkatao. Talatang dapat tandaan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Marcos 12:30. Tanong na dapat pag-isipan sa ngayon ay alin ang mas nakalulugod sa Diyos, ang aking pampublikong pagsamba o ang aking pribadong pagsamba? Ano ang dapat kong gawin tungkol dito? Maraming salamat po sa inyong pagsama at magkita-kita po tayo sa susunod na kabanata. God bless!